Hello, magandang gabi sa inyo mga kapatid, mga kapamilya. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating panggitnang sanlinggo na pagpupulong o sharing. Magandang gabi po sa inyong muli at kumusta kayo sa inyong lugar. Dito po sa amin ay maulan at mahangin at medyo malamig ang panahon. Ano po? Muli po ay bumabati ako sa inyong muli ng isang ganda o happy midweek. Bago po natin pasimulan ang ating talakayan ay tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Ama, sa kalahating sanlinggo na kami po ay inyong ginubayan, pinabantayan sa inyong mga banal anghel, pinahiram ng buhay at lakas. Salamat po sa lahat ng mga biyayang aming natanggap sa inyo. Kami po ay humihingi rin ng tawad sa aming mga kasalanang nagagawa. Sa gabi pong ito, muli kaming hihingi ng pagpapatnubay sa inyo, sa inyong banal na espiritu upang kami po ay makaunawa sa aming tatalakayin ngayong gabi. Ay inyong presensya naway sumaamin at kami po ay samahan din ng inyong mga banal na anghel. Pagpalain din po ang mga taong manonood at makikinig sa gabing ito. Sana po ay maunawaan namin ang lubusan at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po ay panahon ng kahilingan ng panalangin. Ako po ay humihiling sa inyo na sana po ay kayo po ay magbigay ng kahilingan ng panalangin sapagkat pagsasama-samahan po natin itong ipanalangin upang ang panalangin ay maipaabot sa dakilang lumikha. At bago po natin sundan patuloy ang ating sharing ngayong gabi ay makakarinig po tayo ng tanging bilang buhat sa ating mga kapatid.
Okay, maraming salamat po doon sa umawit. Yan po si Sister Jacin Desalon. Yan po ay pinunan pa noong 2019 before pandemic. At salamat sa isang magandang awit ng nakinanta niya ngayong gabi. Ano po? Okay, ang ating pong tatalakayin ngayon ay karugtong noong nakaraan nating mga tinalakay. At ito po ay isang istorya na pagkatapos ni Adan. Ano po? Yun po ay, di ba, ang kahuli-hulihan natin noong Biyernes ay yung mga edad nila. At ang kahuli-hulihan ay ang panahon ni Noah. Ano po? Si Noah. Okay, patutuloy po natin. Ito po mababasahin natin, makikita natin sa Genesis 6, chapter 6, verses 5 to 20. Ano po? Okay, basahin na po natin. Nang makita ng Panginoon ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang at ang palagi nilang iniisip ay masama. Ngayon, ang ibig sabihin po nito ay ang tao ay pasama ng pasama. Pasama ng pasama. Nalayo lang sila ng kaunti sa Diyos. At kung tutuusin yung panahon na yan ay hindi katulad ng panahon natin. Sila ay malapit pa. Pero talagang ang inisip nila ay magpakasama ng magpakasama. Kaya nga, ginagawa nila, iniisip pa nila. Ano? Nag-iisip pa nila kung ano ang masama nilang gagawin. Diretso po natin. Nang hinayang siya kung bakit naghinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo. Labis ang kalungkutan niya. Okay. Kasi po ang ating Diyos ay Diyos ng hindi po siya diktador. Binigyan niya po ang tao ng kalayaang pumili. Hindi po niya ginawa ang tao na robot o remote control na kung saan niya gustong ibaling ay ibinabaling niya. Binigyan niya po ng kalayaan ang tao na po kung ano ang gusto niya, kung mabuti o masama. Ngayon, ang tao nga rito ay nagiging masama na ng masama o pasama ng pasama. Kaya nalulungkot ang Diyos. Kumbaga sa ay nanghinayang siya. Nanghihinayang siya, hindi ganito ang dinisign ko sa tao. Nilikha ko ang tao, naging mabait, na maging mabuti. Pero ang pinili ng tao ay kasamaan. Okay, diretso natin sa verse 7. Kaya sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong nilikha ko sa buong lupain. Nagalit na siya. At lilipulin ko rin ang lahat ng hayop sa lupa, pati ng mga hayop na lumilipad dahil nang hihinayang ako sa paglikha sa kanila. Kita nyo? Nagalit na ang Diyos. Nainis na ang Diyos dahil sa sobrang abusado. Hanggang ngayon naman maraming taong abusado. Napapansin nyo, maraming abusadong tao. Nung araw, umabuso ang tao. Kaya sa panahon ngayon, mag-ingat tayo at baka magalit na naman ang Diyos. Ilang beses na pong nangyari yan. Diretso natin ang basa. Pero may isang tao na nakapagbibigay lugod sa Panginoon. Siya, si Noe. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Noe. Si Noe ay makadiyos. Siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahunan niya. Ibig sabihin, biro niyo yung kapanahunan na yun. Si Noe lang ang matuwid. Si Noe lang ang mabait. Si Noe lang ang masunurin sa Diyos. Sabi rito, sa kapanahunan niya, siya lang ang matuwid. At malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. Di ba? Napakabait niya at talagang, kasi ganito may mga tao na sinasabing mabait pero walang relasyon sa Diyos. Hindi nakikipagrelasyon sa Diyos. Minsan kasabihin pa nga, wala naman akong inaargabyado. Kaya mabait ako. Pero hindi po yun. Sabi rito, si Noe ay matuwid at malapit sa Diyos. Ang kanyang relasyon sa Diyos.
Ibig sabihin, hindi lang siya mabait, malapit pa sa Diyos. May 3 siyang anak. Okay, may 3 palang anak si Noe. Natural, magkakaanak siya. Natural, may asawa siya. Pero nakapanahon po na yun, hindi masyadong binabanggit ang mga babae. So, sino-sino yung mga anak ni Noe? Si Shem. Yan. Si Ham. At si Japet. Yan pong 3 anak na lalaki na yan, ang kanyang magiging katuwang o katulong sa kanyang buhay. Ano po? Napakasama na ng mga tao sa paningin ng Diyos. At ang kanilang kasamaan ay laganap na sa mundo. Kita nyo yung sa litrato. Yan ang kasamaan. Naghanap lang ako ng mga iniisip ko na anong mga klaseng kasamaan ng mundo. Uso na puno ng kalunyahan. Ang pagnanakaw, ang pagpatay, ang pakikipag-away, uso na nun, ang inuman, ang lasingan, at kung ano-ano pa. Tumutuklas ang tao ng kasamaan at pawang mga kasamaan pa. Hindi nila tinutuklasan ang kabanalan. Na alam nila, yung lahi nila ay lahi pa ng kanilang ninunong si Adan na malapit sa Diyos. Nakita ng Diyos na lubhang masama ang tao, ang mga tao sa mundo dahil sa ginagawa nila ay puro kasamaan. Talagang ang iniisip nila ay puro masama. Sa aking pagbumuni-muni, siguro iniisip nila na araw-araw na ano kaya magagawa ko pang kasamaan? Ano pa kaya magagawa kong kasamaan? Ganyan. At ang sabi pa rito, kaya sinabi niya kay Noe, sinabi ng Diyos, lilipulin ko ang lahat ng tao dahil sa kanila lumaganap ang kasamaan sa mundo. Lilipulin ko sila kasama ng mundo. Ibig sabihin, lilipulin, gugunawin, papatayin ko silang lahat. Total, ako naman ang gumawa niyan, sabi ng Panginoon Diyos. Kaya ikaw, Noe, gumawa ka ng barko mula sa matibay na kahoy. Binigyan na pala ng instruction si Noe. At gawan mo ito ng mga kwarto. Pagkatapos pahiran mo ng alkitran ang loob at labas ng barko. Binigyan si Noe ng instruction, hindi basta nag-utos lang ang Diyos. Binigyan niya si Noe ng instruction kung paano gagawin yung barko o yung arko. Ang sabi, ayan, habang ginagawa ni Noe ang barko, pinagtatawanan siya ng mga masasamang tao. Pinagtatawanan siya. Alam niyo kung bakit? Lukol-lukol pala itong si Noe. Lukol-lukol pala eh. Magtatayo ng barko. Wala naman dagat dito. Nasa itaas po sila ng bundok. Magtatayo, aanin niya yung barko rito. Saan niya gagamitin? Si Raulo talaga itong matanda na ito eh. Matanda na si Noe ron. At siya ay tinatawanan na sinasabing ulyanin na talaga dahil palibasa ay matanda na. Tuloy natin. Ang sabi ng Diyos, gawin mo ito na may sukat. Binigyan siya ng instruction kung gaano kahaba. Gawin mo ng may sukat na 450 feet o 450 talampakan ang haba. Isipin nyo kung gaano kahaba yun. Halos kalahating kilometro. No. Hindi pala. Talampakan lang pala to. At sabi, 75 talampakan ang luwag. Medyo malaki-laki yun. Isipin nyo, kung kayo ay merong pagkakataon bukas, tignan nyo kung gaano kahaba yung 450 feet at 75 feet. At ang sabi, 45 feet o 45 talampakan ang taas. Napakataas nito. Yung isang poste yata ng Meralco, kung di ako nagkakamali, ito ay 20 feet. Kung dodoblehin natin yun at lagpas pa, siya magiging 45 feet ang taas. Lagyan mo ng bubong ang barko at lagyan mo ng agwat na kalahating metro ang dingding at ang bubong. Gawin mo ang barko ng 3 palapag. 3 stories pa. Ang taas. 3 hanggang 3rd floor. Ang sabi ay, at lagyan mo ng pintuan sa gilid. Talagang ginawa ng Panginoon na talagang detalyado. Alam kasi ng Diyos kung ano o kung gaano magiging matibay ang kanilang
pinagagawa, kanyang pinagagawa kay Noe. Tanong, bakit pa utos ng utos ang Diyos? Bakit pa nautos ng utos? Pwede naman niyang magicin. Pwede naman niyang utusan yung kanyang mga anghel sa paggawa ng arko o ng barko. Bakit inuutusan niya pa si Noah? Kasi po noon wala naman lumber. Wala namang hardware. Paano na kinukuha yung mga kahoy? Mano-mano po. Mano-mano ang kanilang ginagawa. So, nagpuputol sila ng kahoy, tatablahin nila, at ano pa? Ang gagawin nila ay susukatan, papahiran ng alkitran, at susundin nila yung instruction ng Diyos. Okay, sunod natin. Sapagkat pababahain ko ang mundo para malipol ang lahat ng nabubuhay, mamamatay ang lahat ng nasa mundo. Talagang uubusin po. Uubusin ang sabi, ang lahat ng nasa mundo. Uubusin ng Diyos. Pero gagawa ako ng kasunduan para sa iyo. Sabi nga, papasok ka sa barko kasama ang asawa at mga anak mo, pati ang mga asawa nila. Yung tatlo po palang anak niya, si Ham, si Sem, at si Japet, ay may mga anak na. Ay, may mga asawa na. Wala pang anak, wala pa po. At siya may asawa na rin. Ang ibig sabihin dito ng Diyos ay mamamatay lahat maliban sa pamilya ni Noe. Okay. Magpapasok ka rin ng isang lalaki at babae sa bawat uri ng hayop para mabuhay na kasama mo. Ang galing ano po, hindi kinalimutan ng Diyos na mag-save din ng mga hayop. No? Ang sabi, magpapasok ka rin ng isang lalaki at babae sa bawat uri ng hayop para mabuhay sila kasama mo. Magsasave pa po siya ng bawat uri ng hayop. Ng bawat uri ng hayop. Isipin nyo na kung anong mga hayop sabihin natin. Leon, tigre, elepante, giraffe, aso, pusa, kabayo, kambing, tupa, lahat na isipin nyo na. Lahat ng ang binabanggit po rito yung mga hayop sa lupa. Hindi kasama yung sa tubig, hayop sa lupa at yung sa himpapawid. Ibig sabihin, kasama na rin dito yung mga ibon. Isip na kayo ng ibon, maya, tarat, tagak, uwak, kalapati, kung ano-ano pa, mag-iisip na tayo. Yan po ay kakasamahin ni Noe. Ano po? Tuloy natin. Malapit na po tayo matapos. Sandali lang po itong pag-aaralan natin. At bibitinin ko kayo para sa susunod na Biyernes ay doon nyo pananabikan kung anong aksyon ang mangyayari. Okay, sa 20, dalawa sa bawat uri ng lahat ng hayop, mga lumilipad, lumalakad at gumagapang, lalapit sila sa iyo para hindi sila mamatay. Kita nyo, hindi na pala tatawagin ni Noe. Hindi na tatawagin. Kusa na itong lalapit. Ano po? Lalapit sila at marahil ay kinausap na sila ng Diyos na punta na kayo ron sa arko. Doon nandun si Noe. Lumapit kayo ron para hindi kayo mamatay. Kusa nang lumalapit. Magdala ka rin, nasabi. Magdala ka rin ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at para rin sa mga hayop. Okay. Yung pagkain, alam ni Noe kung ano ang kailangan kainin ng mga hayop. Depende sa klase. Ano po, meron dong may mga hayop na herbivorous, vegetarian, carnivorous. Yan po. At yung sa kanilang Noe ay siguradong wala pa silang kinakain na mga lamang kati o mga karne. Ang kinakain nila ano po? Yung tulad ng napag-aaralan natin last week, fruits, nuts, grains, and vegetables. Yan po ang pinakain nila. Ini-impact nila. Alam niyo po ba, kamangha-mangha yung nangyari doon dahil marami silang nadala sa arko.
Marami silang nadalang pagkain at hindi ito nasisira o hindi nahihinog agad. Sapagkat binigyan sila ng Diyos ng ayuda. Ano po? Okay, sunod natin. Sinunod ni Noe ang lahat ng iniutos ng Diyos sa kanya. Alam nyo, nung pinagagawa ng Diyos si Noe, siya po ay hindi nagrereklamo. Hindi nagrereklamo. Hindi siya nagtatanong kung bakit. Panginoon, bakit? Nasa bundok ako, ba't niyo ako dito pagagawain ng barko? Hindi siya nagtanong. Ano pa sinabi? Bakit ang hirap naman yata ng pinagagawa niyo? Kukuha kami ng kahoy. Kukuha kami ng mga alkitran. Yung alkitran po, ito ay yari sa mga dagta ng puno. Paano namin ito pagdudugtong-dugtungin? Paano naman ito pagdidikit-dikitin? Yan po ang mga katanungan na marareklamong tao. Pero si Noah ay hindi nagreklamo. Lahat ng sinabi sa kanya ng Diyos, sinunod niya. Marahil, ito po, marahil, ayon lang sa aking imahinasyon, na lahat ng kailangan niya ay nakikita niya agad, hindi na siya naghahanap. At isa pa, mahirap ito, pero malalakas ang mga katawan nila. Ilan lang silang mga lalaki, hindi naman pwedeng tumulong yung mga babae sa gawaing karpintero. Ano po? At hindi sila mga tagagawa ng barko, pero nakagagawa sila. Di ba? Sino lang ang katulong niya? Tatlo niyang anak at saka siya. Marahil siya ay hindi na masyadong pinagtatrabaho ng kanyang mga anak dahil matanda na siya. Taga-ano na siya, parang foreman. Yan, ganyan na lang style niya. O parang supervisor na lang. Mando rito, mando roon. At lahat ng kailangan nila sinusupply. Sinusupply ng Diyos. Pati pagkain. Ang trabaho po ng mga babae, bali 4 na babae po yun. Yung asawa ni Noah at saka yung 3 manugang. Sila po ang naging katulong ng mga nagtatrabaho. Sila po ang tagaluto, tagapagbigay ng pagkain sa kanila. Sila po ay sama-sama bilang isang pamilya. Isang pamilya na na nagsusunuran, nagkakaunawaan, isang pamilyang makadiyos. Hindi po sila nag-aaway-away o naghihilian. Kung sino ang matanda, yun ang sinusunod. Hindi sinasabing, utos ka naman ng utos, utos ka naman ng utos. Hindi po. Sila ay nagsusunuran dahil ito ang tagubilin ng Diyos. Basahin po nga ulit natin yung huli. Ang sabi, sinunod ni Noe ang lahat ng iniutos ng Diyos sa kanya. Nakita natin, si Noe ay hindi nagreklamo, hindi umangal, hindi tinaman. Ano po? Hindi sabihin natin na hindi nagtaka kung bakit nagpapagawa ang Diyos sa ibabaw ng bundok ng arko. Sapagkat siya, sabi nga kanina, siya ay isang matuwid na tao at malapit sa Diyos. May tiwala siya sa kanyang Diyos. Sa ating Diyos may tiwala siya. At alam niyang hindi siya pababayaan ng Diyos. Ngayon, sa atin pong karanasan, sa atin po tayo po ba pagka mayroong sabihin na natin na problema sa buhay, tayo ba nagre-reklamo sa Diyos? Kung minsan, dumarating sa atin yung mga bagay na hindi natin inaasahan, problema, sabihin na natin, o sakit, o kung ano pa man, tayo po ba ay ino-question natin ng Diyos? Kung minsan sinasabi natin na pag tayo ay nananalangin, kung minsan parang hindi nadidinig, nangyayari po ba sa atin yan? Mga kapatid, tayo po ay laging kasama ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sinasamahan niya tayo. Naalala niyo po ba yung kanta ng Footprints in the Sand? Yung may tiwala siya sa Diyos. At ang sabi ay, nung siya ay nagkaroon ng troubles sa kanyang buhay, at paglingon niya sa buhangin, nakita niya ng one set of footprints in the sand. Ibig sabihin, 2 na lang ang footprints. Dati ay 4 ang Panginoon at ang siya at ang paa niya. Pero ang sabi ay,
Where are you, Lord, when I needed you the most? Nasaan ka, Panginoon? In time of suffering, in time of troubles, where are you, Lord? Pero ang sabi ni Lord, anak, hindi kita iniwan. Nandoon ako. Akala mo, one set of footprints, akala mo sa iyo yun. Hindi, anak, akin yun. Karga-karga kita. It was then, sabi nga naman, that I carried you. Buhat-buhat kita. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga kasama, mga kababayan, sa gabi pong ito ay magmuni-muni tayo. Tayo ba ay nagre-reklamo sa Diyos? Sana ay maging katulad tayo ni Noah na pag inuutusan tayo ng Diyos, tayo ay tumatalima. Itong ginagawa natin na to, itong ginagawa na ng mga kapatid. Ako po ay walang sweldo rito. Pero ang pabalita na pinahahatid ng Diyos ay gusto kong maibahagi sa inyo. Ano yung pabalita na yun? Buhay na walang hanggan. Hindi po namin inaangkin to. Hindi ko po inaangkin to. Gusto ko pong i-share sa inyo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo madalas, ang napapanood nyo ay pakishare nyo. At kayo po ay magiging kabahagi sa kaligtasan o sa pagliligtas ng mga tao. Ano po? Ngayon, itong natalakay natin to kay Noah. Sa darating na Biyernes, itutuloy po natin yan. Nandoon na yung action. Kumbaga sa Cardo, tapos na po yung drama, yung pagpapakilala. Yung action sa Biyernes po natin matutunghayan. Okay. Ngayon pong gabi ay araw ng panalangin. Wala po ako nakikita rito na may prayer request. Sige lang po, alam na po natin kung ano ang pangangailangan ng bawat isa at kung ano ang kailangan natin sa ating buhay. At salamat sa mga nakisama sa atin ngayong gabi. At medyo maiksi pero ito po ay kapaki-pakinabang. Okay, tayo po ay manalangin muna at bago tayo shout out sa ating mga tagapanood. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat muli sa inyo sa isang talakayan na aming nadinig ngayong gabi na tungkol kay Noah, na siya po pala ay hindi mareklamo sa mga inuutos nyo. Hindi po namin alam kung ano po ang inyong pagagawa sa amin. Magsabi lang po kayo at kami handang sumunod. Dinadalangin po namin ang lagi po namin hinihingi sa inyo at hindi lamang po kami at maraming humihiling na ito na sana po ay matapos na po ang COVID-19 na ito, ang pandemyang ito. Lumayo nawa po sa amin at kami magkaroon na ng buhay na normal. At ang mga may sakit ay magsigaling na nawa po at pinakikiusap namin sa inyo ang aming mga kapatiran na may karamdaman, si Brother Jerry Policarpio ay pinakikiusap namin na patuloy niyo po siyang pagalingin. Patuloy pong hipuin ng kanyang karamdaman upang siya po ay patuloy na silbi at panungkulan bilang isang kamanggagawa ninyo. Salamat din po sa patuloy niyong pagpapagaling sa amin, sa pagpapalakas sa amin. Nandiyan po si Brother Arnel Agarap na patuloy niyo pong hinihipo ang kanyang katawan at pinalalakasin niyo. Ganoon din po ako at ang lahat ng matatanda sa amin, ang aming mga elders, ang aming mga oldies, na ang aming mga magulang, ang aming mga lolo at lola. Sana po ay patuloy niyo silang hawakan ang inyong mga papagpagaling na kamay at papagpalakas na kamay. At patuloy namin silang makasama sa aming buhay at patuloy na maglingkod sa inyo. Pagpalain din po ninyo ang mga nanood ngayong gabi ang sumama sa amin at nag-share ng pabalitang ito. Muli po salamat sa inyo at ngayong gabi kami po ay magpapahinga muli. Kami po ay magtatagubilin sa inyong mga banal na anghel na kami po ay samahan sa tagubilin ninyo na kami po ay muling bantayan sa aming pagpupuli. Maraming salamat po sa inyo. At ang lahat po ay hinihiling namin, pinagpapasalamat. Ito po ay alang-alang po lahat aming tatanggapin sa pangalan po ng Panginoon. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ayan si Jacinth, nanonood pala. Si Brother Max, si Inang, si Brother Arnel, at si Judy Faye, ayan si Nelson, si Beth, si Sister Beth Tejada, at si Beth, sino pa ba? Ngayon si Iyet, si B, palagay ko kasama niya ang kanyang nanay dito na nanonood, si Kadeli. Ano po? At si Corina, ayan, na nanonood din. At sino pa ang kasama niya rito? Marahil ay meron pa po at hindi ko lang nakikita yung pangalan.
na sana ay patuloy kayong manood. Sa Biyernes po, alas 7 muli, itutuloy natin ang kasaysayang ito, ang kwento na ito ni Noah. So, pagpalain nawa po tayong lahat at muli po, happy midweek sa inyo at ang pagpapala ng Panginoon ay sumaat. Maraming salamat po sa inyong pakikisama.